Okay. So, last week, natapos po tayo sa chapter 6 doon sa introducing oneself. So, based naman doon sa mga chinek ko sa inyo na mga ginawa ninyong introduction ng inyong sarili, okay naman, very good dahil anong tawag dito, nagawa nyo naman siya ng maayos. Yan lang ay inyong i-memorize para in case magkaroon kayo ng chance na makapagpakilala in Korean, ganyan ang sasabihin ninyo. And habang tayo ay nag-aaral, madadagdagan pa ng madadagdagan niya ang ating lesson na yan. Ang lesson niya, ang ating pagpapakilala na yan. Okay? So, dito na po tayo sa kasunod. Ang kasunod po ng ating wait lang po. Ang kasunod po ng ating chapter 6 ay itong noun modifier. Okay? So ano ba itong noun modifier? So ang noun modifier po ay kamuka ng topic marker na pinag-aralan natin last week. Kung mapapansin ninyo, ganito po yung noun modifier. Ayan. So, meron siyang pagkakahawig sa at nun ng topic marker. Pero ito po ay hindi topic marker. Susundan niyo yung red placer. Okay? So, ano ba ang purpose kung bakit maglalagay or mag-a-attach tayo nitong noun modifier? Okay. So, meron kasi tayong mga object or noun na minodify natin by using adjective or verb. Like for example, etong pen. Pwede ko namang sabihin na meron akong pen. Ito. Pero kung imomodify ko ang pen to be more specific, pwede kong sabihin meron akong black pen. So si black ay naging modifier ng pen. Okay? Isa pang example. Halimbawa, hindi pala kita. Halimbawa, umiinom ako ng hot coffee. So, ang coffee na noun ay minodified by using hot. Pwede naman kasing umiinom ako ng kape. Pwedeng ganun lang. Pero kasi gusto mong maging more specific, more modified ang isang bagay or kung ano man yung gusto mong i-express. So, hot coffee, so yung hot naging modifier ng coffee. Or for example, sabihin mong cold coffee. So yung cold naging modifier ng coffee. Naunawaan po ba yung purpose nitong ating noun modifier? Paki-thumbs up na po. Okay. So very good. Ngayon, paano nga ba tayo mag-e-express ng modifier ng noun? So meron tayong ini-attach na tatlong attachment. Ano-ano yung mga yon? Yung n, un, at saka yung nun. Okay. So dito po sa n, ang ating rules dyan ay ini-attach daw yan sa isang adjective lamang. Stem. Ibig sabihin ng stem, yan ay tanggal si da. Okay? So, para lamang pala sa adjective stem na nagtatapos sa vowels. Yan yung N. Ang sumunod naman ay yung un, yung nasa gitna, na ini-attach din yan sa mga adjective na nagtatapos naman sa mga consonants. So, etong dalawang nasa taas, si N at saka si nun, mali. Si N at saka si un, yung dalawang yan ay ini-attach for adjective only. Okay? Ngayon, yung nasa ilalim, yung nun, ay sa lahat naman ng mga verb, regardless kung saan nagtatapos. Kaya ang katapusan niyan ay vowels or consonant, basta verb. Yung gagamitin mong modifier, nun ang ilalagay mo. Paano naman sir itong merong naka-end na adjective ending in it-ta-op-ta? Meron po kasi tayong mga verb,
Meron tayong mga adjective na noun plus verb yung composition bago nakabuo ng isang adjective. So, bibigyan ko kayo ng sample about these instances. Okay? So, i-full ko lang yung camera. Okay. So, dito, wait lang ha. Full screen ko lang yung aking. Yan. So, yung aking sinasabi na adjective with itta opta, meron kasi tayong mga verb na nabuo by using or by composition of noun na sinamahan ng word na itta opta. By the way, ang itta po kasi na verb, ang ibig sabihin niyan ay to have. Ang opta naman po, ang ibig sabihin niyan ay don't have, kabaligtaran. Marami pa itong meaning, pero for the meantime, ang ibig sabihin ng itta ay to have, ang opta ay don't have. So, verb po itong dalawang ito. Okay? Hindi po yan adjective. Ngayon, meron kasi ngang adjective na para mabuo ay sinasamahan ng noun plus etong itta or di kaya naman etong opta. Magbibigay ako ng example. Halimbawa, math. Ang math po ay noun for taste. Okay? Lasa. Pagka yan ay nasamahan nitong itta na have, di ba have yan? Or pwede rin yan there is no. Okay? So kapag nasamahan po yan ng itta na to have, math na taste plus itta na to have, magiging mashitta ang composition niya. Pinagsama yung math at yung itta, naging mashitta. Ang mashitta ngayon, from the word to have, taste, may lasa, or in other term, delicious. So nakabuo tayo ngayon ng isang adjective, di ba ang delicious ay adjective na in Korean, mashitta ang basa. So yung mashitta na yan, adjective po siya. Pero galing siya sa pinagsamang noun at verb na itta. So, belong po siya doon sa sinasabi kong nun na mayroong itta opta na verb. Even though adjective siya. Pero may kasama siyang verb. Isa pang example. Etong mat pa din na taste ang ibig sabihin. Tapos, sasamahan naman natin siya ng opta na there is no or don't have. So, pag pinagsama natin yan, ganito ang mangyayari dyan. Mat, opta. Masopta, madopta. So, from the word don't have taste, ibig sabihin ito ay kabaligtaran ng delicious. Walang lasa, so not delicious. Ngayon, ang not delicious, yung madopta or masopta, ay isa na ngayong adjective. So, pero belong siya dun sa adjective na merong makikita kayong word ng, saan na ba yung word ko? Wait lang po. Belong na sila dun sa word na adjective nga po sila, pero meron silang composition ng itta at opta. Okay? Even though adjective sila, pero meron silang kasamang verb na itta at opta. Nakukuha po ba itong aking pinapaliwanag dito? Binuo po itong adjective na ito
na pinagsamang noun at saka yung verb na to have at don't have. Kaya nabuo ang delicious at not delicious. Pag pinagsama na yan, yan na ay mga adjective. Delicious and not delicious. Pero, yan ay adjective consist with itta and opta verb. Kaya po kasama pa rin sila doon sa mga adjective na may kasamang itta opta. Pa-thumbs up nga po kung nakukuha yun. Okay? Yan. So, yung sinasabi ko sa inyo, eto yon. Kung ang N ay para sa mga lahat ng adjective na nagtatapos sa vowels, ang un naman ay para sa adjective na nagtatapos sa consonant, ang nun ay para naman sa lahat ng verb. At kasama dyan yung adjective, pero mayroong itta opta. Kapag ang isang adjective ay walang kasamang itta opta, dito tayo sa dalawa magbabase. Pero kung may itta opta ang isang adjective, hindi kayo dito magbabase. Dito kayo magbabase. Okay? Kung nakuha po ulit yun, paki-thumbs up po ulit at magbibigay ako na sample. Okay. So, proceed po tayo sa ating slides. So, eto na nga yung ina-explain ko kanina, na noun modifier. So, magbibigay tayo ng sample. Isa pa sa pinaka-importanteng dapat ninyong gawin pag kayo ay maglalagay ng modifier, kailangan alam nyong i-identify kung ano ba ang verb or adjective. Kasi kung hindi nyo naunawaan ang difference ng dalawa, mahirapan kayo mag-attach ng ganito. Kapag ka mga verb, yan ay mga actions. Okay? Yung inom, kain, takbo, trabaho, ganon. Pagka naman mga adjective, naglalarawan sila. Kagaya ng maganda, tamad, masipag, matalino, ganyan po siya. So, yun yung kailangan nyo munang dapat alamin bago kayo maglagay ng noun modifier. So, proceed po tayo. For example po, etong ating kuda. Tingnan po ang red laser. Okay? Ang kuda, ang ibig sabihin niyan in English ay to be big. Maging malaki. So, ito ay isang adjective. Kasi pag sinabi mong malaki, naglalarawan po siya. Okay? So, kuda ay isang adjective. So, every time na gagalawin natin ang mga verb and adjective, lagi tayong may golden rules. Tinatanggal natin ang da. Okay? Pagkatanggal natin sa da, doon na tayo magbe-base kung saan nagtatapos ang stem. So, ang matitira dyan ay ku. By the way, yan ay nagdugtong-dugtong lang. Ano po? Pero ganito po yung spelling yan. Ganito po ang spelling yan. Kuda. Kuda. Okay? So, proceed po tayo. Nung natanggal natin si da, ang ku ay nagtatapos ngayon dito sa u. Pagkatanggal natin sa da. Nagtatapos na siya sa u. Which is, ang u ay vowels. Okay? So, based sa rules natin, pag nagtatapos sa vowels, ang isang adjective, eto yon, ang inilalagay natin ay N. So,
Dito, dadagdagan natin ng N. At since ang N ay consonant, pwede pa siya sa ilalim nitong nasa ilalim ng vowels. So pag nilagyan natin yan ng N, ganito ang mangyayari dyan. Magiging ngayon siyang kun ang basa. Okay? So itong kun, big na po yan na pwede na nating gawing modifier ng kahit anong noun na gusto mong i-modified as big. For example, big bag. Kun plus kabang, which is ang kabang ay bag, magiging siyang kun kabang. Big bag. Okay? So, ito po ay modified noun. Hindi mo lang sinabing bag, sinabi mo na big bag. Kun kabang. For example, gamitin natin sa sentence. I have a big bag. Ang I am is Jonun. Pabalik tayo, di ba? I have a big bag. I is Jonun. Big bag is kun kabang. At since ang kun kabang is object, dahil sabi mo meron kang malaking bag, nalagyan siya ng object marker na ul. 저는 큰 가방을 itsumnida. Itsumnida ay to have. Ito yung ina-explain ko sa inyo kanina. Yung to have, itta. Na tinanggal sida at nilagyan ng sumnida para maging present sentence. So kapag sinabi mong itsumnida, I have po yan. Meron. Okay? 저는 큰 가방을 있습니다. Halimbawa, gusto mo pang sabihin big head. 큰 mori. Ang mori is head. Okay? Ganun lang po kapag gusto mong mag-modify by using big. Naunawaan po ba yon? Paki-thumbs up na po kung naunawaan. Okay. Next po tayo. Ang susunod nating example ay itong jakta. Ang jakta po, ang ibig sabihin niyan ay to be small. Okay? Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay jak. So, kailangan nyo munang i-identify kung ano ba ang jakta. Verb ba yan or adjective? So, since small, maliit, yan ay isang adjective. Naglalarawan po siya. Kaya naman, ang pagpipilian ulit natin ay itong N at itong un. Kasi para yan sa adjective. So, since ang jak ay nagtatapos sa consonant, ang ilalagay natin ay yung un. Dahil ang rules niyan ay sa adjective stem na nagtatapos sa consonant. Kaya naman, madadagdagan ang jak ng un. So, ang mangyayari magiging siyang jagun. Jagun ang basa. Eto na siya. Jagun, kakainin yung donut. Okay? So, itong jagun, small na ito na pwede na natin gamitin as noun modifier ng kahit anong gusto mong i-modified as small. Okay? For example, small house. 작은 집 ang mangyayari dyan. Okay? Small house. 작은 집. 집 is house. 작은 집 is small house. So, kung gagamitin natin yan sa sentence, for example, I live in a small house. 저는 is I. 작은 집 is small house. 작은 집에서 삽니다. 삽니다 is to live, na magiging living or live. I live in a small house. 저는 작은 집에서 삽니다. Okay? So, kahit anong gusto mong i-express na small, pwede mong gamitin si jagun. For example, 작은 가방, small bag. Okay? 작은, ano pa ba? 작은 책상, small desk. Ganun po siya. So, nakukuha po ba ito, guys? Naunawaan po itong ating modifier, ng noun modifier. Paki-thumbs up nga po ulit. Okay.
Bakit po hindi pa tayo nagamit ng nun? Kasi kung mapapansin ninyo, wala naman tayong nakitang verb pa dyan at yung adjective na merong kasamang itta opta. Ang kuda, wala ka naman nakitang itta or opta. Ganun din ang tiyakta. Ngayon, magbibigay pa ako ng example. Wait lang po. Wait lang po. Kunin ko lang yung... Okay. So, for example pa po, etong mashita. Na ang ibig sabihin ay delicious. Okay. Ito pong mashita, ang ibig sabihin po niyan ay delicious. Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay mashit. Ngayon, ang mashit ay isang adjective, pero hindi mo siya lalagyan nitong n at saka un na para sa adjective. Since ang delicious ay isang adjective na merong consist na itta opta, meron siyang verb na ganon, dito tayo papasok. Sa adjective na merong itta opta. Kaya naman, ang gagawin natin, nun ang ilalagay mo. Hindi ka pwedeng dito kumuha. Kung walang itta opta yung adjective, dito ka kukuha. Dito ka titingin. Pero kung may itta opta ang adjective, dito ka titingin. Sa nun. Okay? So, since nun daw ang ilalagay dyan, malalagyan natin yan ng nun. Yan. So, ang basa dyan ay mashit, nun. Pero di ba may rules tayo na lahat ng T, pag nasundan ng M or N, ang T ay napopronounce as N. Naturo ko yan sa inyo. Kaya ang basa dyan ay hindi mashit nun. Ang basa dyan ay mashinin. Machine. Yung T magiging N ang sound. Machinin. Yan ang basa dyan. So yan ay delicious na pwede na nating gawing modifier. For example, delicious foods ang gusto mong i-express. So ang foods ay umshik. So ang delicious foods ay machinen umshik. Machinen umshik. For example, sasabihin ko, I am eating delicious foods. 저는 맛있는 음식을 먹습니다. Ganyan po siya. Okay? 저는 맛있는 음식을 먹습니다. I am eating delicious foods. Ito po siya. Okay? I am eating delicious foods. 저는 맛있는 음식을 먹습니다. Okay? So, yan yung sample by using this. So, lahat pa po ng mga, for example, isa pa pong Chemi opta. Ang Chemi opta po, ang ibig sabihin niyan ay boring or not funny. Okay. So,
Pag tinanggal natin si da at gagawin natin siyang noun modifier, ang matitira ay chemi-op. In this case, ano ang ilalagay nating modifier? So, ang chemi-opta ay consist pa din ng adjective nga ito, pero meron po siyang opta. Kabilang pa rin po siya dito sa adjective na merong ita or opta na verb. Kaya naman, ang ilalagay pa rin natin ay nun. Okay? So, yung chemi-opta ay magiging chemi-omnun. Omnun ang basa. Bakit po omnun, hindi opnun? Di ba nga, ang sounds ng P, pag nasundan ng M or N, ang P ay magiging M ang sounds. Kagaya ng ipnida, imnida, supnida, sumnida, opnun, omnun. So, ganun po siya. Okay? So, chemi-omnun ay not funny or boring. For example, sasabihin mo, boring movie. So, chemi-omnun yongwa. Boring movie. Ganyan po siya. Boring movie. chemi-omnun yongwa. So, ang gagamitin mo yan sa sentence, for example, I don't like boring movie. Yan. Ang I is Jonun. Pabalik tayo. Yung subject ay ako, tapos object yung boring movie. So, yung chemi-omnun yongwa, yan na po yung boring movie. Chemi-omnun yongwa. So, since object yan, lalagyan natin ng ul at rule. So, ending sa vowels kaya rule. chemi-omnun yongwa rule. Don't like. In Korean, ang don't like ay shilda. Na pag tinanggal mo si da, ay magiging shilsumnida. Wait lang. Parang hindi siya bagay dito. Ang bagay gamitin dito as don't like ay yung an chuwahada. Ang chuwahada ay to like. Na pag nalagyan ng an sa unahan, yan yung nagdi-negative. Naturo ko na yan before na nagdi-negative ng isang verb or adjective ang an. Kung ang chuwahada ay like, ang chuwahada don't like. Ngayon, tatanggalin natin yung sida at i-convert natin into present tense kasi ang ating sentences ay present. Kaya yan ay magiging chuwahamnida. Ang chuwahamnida ay don't like. Okay? So, cho는 chemi-omnun yongwa rule. Ang chuwahamnida. I don't like boring movies. So, ganyan po natin gagamitin yung ating noun modifier. Naintindihan po ba yon? Paki-thumbs up po kung naintindihan. Okay. So, yung ginawa nating example ay adjective pa lang. Magbibigay ako ng example na gumagamit ng verb. Okay. For example, yung verb naman na to eat, mokta. Okay. Ang mokta ay to eat, tatanggalin natin yung da, ang matitira ay mok. Ang mok ay verb. Kaya naman, kabilang dito yan sa nun. All verb, di ba? So, nun pa din ang ilalagay. So, pag nilagyan natin yan ng nun, ang mangyayari dyan ay magiging
Moknun. Pero ang basa dyan ay hindi moknun. Dahil lahat ng nagiging K sa ilalim, pag nasusundan ng it's either M or N, ang K ay nagiging NG. Tinuro ko na din yan. Jaknyon, Jangnyon. Okay? Bekman, Bengman. Moknun, Mongnun ang basa. Kasi dahil dito sa rules. Yan yung rules ng TPK na nasusundan ng ng either M or N. Nagbabago ang sounds nila. Okay? Moknun ay babasahin na Mongnun. So, ito ay pwede na maging modifier. For example, eating place. Mongnun got. Ang got po ay place or yung jangso. So, maalin doon sa dalawang gamitin. Mongnun got or mongnun jangso, eating place yan. Pag sinabi kong dito ang eating place, yogi eso mongnun got imnida. Yogi eso mongnun go shimnida. Ang pagkaka-pronounce nun. So, yan po yung ating mongnun got. So, pagka po verb, nun pa din ang ilalagay. Pero kapag adjective, N at un, yung kanina kagaya ng kuda, naging kun. Kun kabang. Chakta, small, naging jagun. Dito tayo nag-base. Pero kapag lahat sa mga verb, nun lang ang ating ilalagay. At sa adjective na merong verb pa din na kasama. Itta, opta. Naunawaan po ba ito? Paki-thumbs up nga po kung naunawaan. Okay. So, meron naman tayong special rules pagdating po dito sa ating noun modifier. Pakita ko na po ulit ang slides. Okay. So, ano yung ating special rules pagdating dito sa noun modifier? First special rules is, wait lang, tapos na din to, nabigay ko na yung example na to. Okay. First special rules is, kapag ka daw ang isang verb or adjective stem ay nagtatapos sa L, mag-a-apply ang L drop. Paano yun, sir? Halimbawa, etong gilda. Ang gilda, ang ibig sabihin niyan ay to belong. Mahaba. Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay kill. So, pag ang isang stem ay nagtatapos sa L, idadrop ang L. So, kagaya ng kill na pag tinanggal si da, ang stem ay nagtatapos sa il, idadrop natin ang L. So, tatanggalin din natin yan. So, matitira na lang ay key. So, dito na tayo magbe-base kung saan siya nagtatapos. Diba? So, kung ang key ay ending na sa vowels, anong ilalagay na natin? Ang ilalagay na natin dyan ay N. Bakit N? Kasi ang to belong ay adjective. Dalawa lang naman ang ilalagay natin sa adjective. Yung N at yung un. N pag nagtatapos sa vowels, un kapag consonant. Since ang key ay nagtatapos sa vowels, N ang ilalagay dyan. So, ang key ay magiging kin. Yan ang itsura niyan. Kin is long. So, pwede na natin gamitin yan as modifier. For example, kin mori. Ang mori ay pwedeng sa head, pwede rin sa hair. Mori kara or mori lang for short. So, pag sinabi mong long hair, kin mori. Kin mori, long hair. Okay? Long pants. Di ba ang pants ay paji? Kin paji. Long pants. Long coat. Kin kotu. Ganon. So, yun ay pwede na natin gamitin sa sentence. For example, itong kin mori, gamitin ko siya sa sentence. I have
a long hair. I have a long hair. 저는 긴 머리를 있습니다. 있습니다 is have. 긴 머리 is long hair. Okay? Ganyan po natin gagamitin yan. Isa pa pong example. Etong molda. Ang molda ay isang adjective na ang ibig sabihin ay far. Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay mol, same siya sa gil na nagtatapos sa L. So, ang gagawin, tatanggalin ang L. So, ang matitira ay mo. Mo is ending pa rin sa vowels, kaya ang ilalagay natin ay N. So, yung mo ay magiging mon. Mon is far na pwedeng maging modifier ng kahit ano. For example, far place. Far place. Mon Jiangso. Mon Jiangso. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na other term ng place. Yung kaninang ginamit ko sa eating place, got. Mong nun got. Mong nun Jiangso. Ito ganun din. Okay, Mon Jiangso naman to. Ibig sabihin ay far place. Halimbawa, gamitin natin siya sa sentence. I live in a far place. 저는 Mon Jiangso에서 삽니다. I live in a far place. Guys, naunawaan po ba itong L-trap pagdating sa noun modifier? Thumbs up po. Okay. Next po tayo. Meron tayong tatlong special rules pagdating sa noun modifier. Ito na nga yung isa, yung L-drop. Ang isusunod natin ay H-drop. So kung kanina, pag nagtatapos sa L, dinadrop si L. Ngayon naman, pag nagtatapos sa H, dinadrop din si H. So paano ito? For example, itong to be yellow, no ratta. To be yellow. Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay norat. Norat is ending sa H. Ito yon. Yung katapusan niya. So, mag-a-apply ang H drop. So, tatanggalin din natin ang H at ang matitira na lang ay nora. Sa nora, nagtatapos po siya sa vowels. Kaya ang ilalagay natin ay N. Okay? Kasi adjective naman po yung to be yellow. Kaya ngayon, ang matitira ay, ang mangyayari ay magiging noran. Si noran, pwede mo nang gamitin yan. For example, yellow color. Ang color ay sek. So, ang yellow color ay noransek. Noransek. Okay? For example, yellow dress. So, noran-ot. Ot is dress. Okay? Yellow hair. Noran Mori. Ganun po siya. Okay? So, gamitin natin itong yellow color. The dress or the clothes is yellow color or color yellow. Ushi. Noransek imnida. The clothes are yellow color. Okay? Isa pa pong example, yung kamatta naman. Ang kamatta naman ay to be black. Pag tinanggal mo si da, ang matitira ay kamat, ending ulit siya sa H. So, tatanggalin si H, at ang matitira ay kama. Kama is ending sa vowels, kaya kagaya ni Nora, lalagyan siya ng N. Kaya naman, magiging siyang kaman. Kaman, pag pinagsama. So, black na po ang ibig sabihin niyan as modifier na siya ng kahit anong noun. Halimbawa, sinabi mo, kaman cha, black car, or pwede ring black tea. Kasi ang cha, pwedeng car, pwedeng tea. Kaman cha is black car. For example, I am selling a black car. 저는 kamancha를 팝니다. I sell a black car. For example, eto, black pen. Black pen. Kaman pen. Black hair. Kaman Mori. Ganun po siya. Naunawaan po ba itong H drop? Paki-thumbs up nga po. So, kagaya lang din siya ng L drop. Ano po?
Okay. Meron lamang nag-iisang word na exempted sa H drop. At ito yung word ng chota. Even though ang to be good, ang ibig sabihin sa Korean ay chota, pag tinanggal mo si da, ang katapusan niyan ay chot. So ang chot po ay nagtatapos din sa H. Nakikita niyo itong nasa pinakailalim. Nagtatapos po yan sa H. So, supposedly, dapat i-apply natin itong H drop. But, exempted po siya sa application na yan. So, hindi matatanggal ang H. Ngayon, saan na nagtatapos ang chot? Siyempre, nagtatapos na siya sa consonant. Kasi ang H hindi natin drinap. Ang sabi, kapag nagtatapos naman sa consonant, ang ilalagay ay un. Un is for all adjective na nagtatapos sa consonant. So, un ang ilalagay. Kaya naman, ang chot plus un ay magiging choun. Choun. Good. Pwede na siyang modifier. Good morning, good afternoon, good evening. Choun at chim, good morning. Okay? Yan na po ang ibig sabihin yan. So, yan lang naman po ang exempted sa rules ng H drop. Kung naintindihan, paki-thumbs up po. Ulit. So, wala nang ibang nagtatapos sa H na exempted sa rules maliban lang dyan sa chota, to be good. Next. Last special rules pagdating ng H drop, pagdating ng H drop, pagdating ng noun modifier, ay etong P, change into U. Paano naman to mag-a-apply? Kung kanina lahat ng nagtatapos sa L, idinadrop ang L, ang H, idinadrop ang H. Ito naman, pag P, tatanggalin natin ang P, pero may kapalit. Pinapalitan natin ng U. Ito. Actually, U lang talaga ang kapalit niyan. Walang bilog. Pero kasi hindi mo pwedeng isulat ang U nang walang consonant na kasama. Kaya po, dapat ganito lang siya. Ganyan lang dapat, pero hindi mo pwedeng isulat na ganyan lang. Kailangan may kasama siyang pillar para hindi siya maging against the rules. Okay? So, paano naman mag-a-apply ito? So, kagaya po nitong MEPTA. Ang MEPTA na word ay to be spicy. Pag tinanggal natin si da, ang matitira ay MEP. Ang MEP ay ending sa P. Ngayon, yan ay idadrop ang P at papalitan daw ng U. So, tanggalin si P at lapalitan ng U. Yung una yan, hindi pwede sa ilalim ng me kasi vowels yan. Ang dapat lang sa ilalim ay puro consonant. Kaya nga po, inilagay natin siya sa side at nilagyan ng bilog para hindi maging against the rules. Ngayon, since ang me, U ay ending na siya sa vowels, ang ilalagay natin ay N. Bakit? Kasi ang me-u ay adjective. Spicy. Na nagtatapos sa vowels. Kaya N ang ilalagay. Okay? So, yan ay magiging me-un. Me-un. Spicy na siya. So, yung me-un, pwede mo nang gamitin sa kahit ano. Kagaya ng spicy noodles. Me-un ramyon. Ramyon is noodles. Me-un ramyon is spicy noodles. Okay, for example, I am eating spicy noodles. 저는 매운 라면을 먹습니다. I am eating spicy noodles. Sa pa pong example, topta. Topta is hot when weather. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa hot na coffee, yung nadarama mo or natatouch mo na mainit. Para lang yan sa weather. Okay? Ang hot para sa mga coffee or yung nahawakan mo ay tugopta. Okay? Na mapapag-aralan naman po natin yon. So, ang topta na hot, pag tinanggal si da, ay matitira ang top. Ang top ay ending ulit sa letter P. Kaya naman, tatanggalin natin yung P at papalitan natin ng U. So, magiging tou. Tou.
Ending ulit siya sa vowels. Kaya N ulit ang ilalagay natin. Kaya magiging siyang tone. Tone. So, pwede na natin gawing modifier yung tone. For example, hot weather. Tone 날씨. Hot weather. Okay? Today is hot weather. For example, 오늘은 더운 날씨입니다. Today is hot weather. Okay? Nauunawaan po ba ito, guys? Itong ating anong tawag dito? Itong ating noun modifier at yung tatlong special rules. Paki-thumbs up nga po kung naunawaan. So mag-modify lang kayo kung gusto nyong to be more specific. Pero kung hindi naman, no need nyong gamitin yan. Pero syempre, kapag nagbabasa kayo ng mga Korean books, mayroong chance na makaka-encounter kayo ng mga modified noun. Okay? So dito, meron tayong practices na ipapagawa ko na lang sa inyong assignment later. At saka, eto din. Yan. Eto yung ating gagawin na pangalan nito. Assignment. Okay? So, pwede nyo itong i-screenshot o di kaya naman, pwede ko rin naman itong i-send later para po masagutan ninyo. 1 to 5 yan na gagawin ninyong modifier. Ang ano niyan, ang verb niyan, ibibigay ko na lang din later. Kung ano yung gagamitin yung vocabularies para sa 1 to 5 na yan. Okay? Okay, so since madali lang naman ang noun modifier, kailangan nyo lang sa uluhin yun at saka yung mga special rules. So, since pinag-usapan natin din sa chapter 6 yung yung greeting manners, tandaan ninyo na kapag kayo ay nakakasalubong ng mas matatanda or mga superiors, bumabaw po tayo kapag nabate. Kasama yung ulo. Nabanggit ko na rin naman to later. Anyong haseyo, ganun po siya. Kapag naman nakikipag-meet tayo or nagpakilala sa iyo ang isang tao, shake hand na may bow. Okay? Hindi yung shake hand lang. Dapat may kasamang bow. Okay? Manaso, panggapsumnida, nice to meet you, ganyan po siya. At kapag ka naman po mga co-workers ang iyong kasalubong, okay lang na bow, annyeonghaseyo. Pero kapag ka mga friends mo lang or mga bata, pwedeng kaway-kaway lang. Anyong, ganyan lang. Okay? So, proceed po tayo. May 5 minutes pa naman, so proceed muna tayo sa chapter 7. Sa chapter 7, mapapag-aralan natin ang mga locations and directions. Kasama rin dito ang pagbasa ng prohibitions. Okay, so ako na lang ang babasa po dito. Susundan ang red laser. Sabi dito, Yogiga samushiriyo. This is the office. Sabi ni Tuan, Yogiga samushirimnika. Dito ba ang opisina? Sabi ni Minsu, Ne. 사무실입니다. Yes, ito nga ang opisina. Sabi ni Tuan, 화장실이 어디입니까? Where is the restroom? Ang sabi naman ni Minsu, 저기입니다. Naandoon, it's over there. So based sa picture, ito yung kanilang pag-uusap. Okay? Proceed pa po tayo sa susunod. Sabi ni Rihan naman dito sa pangalawang conversation, Yogiga kisuksayeyo. Dito ang dormitoryo. Sabi pa ni Rihan, Igon kisuksayolseyeyo. So makikita nyo dito sa picture, merong iniabot si Rihan kay Tuan na susi. So sabi niya dyan, ito ang susi ng dormitory. Sabi ni Tuan, 감사합니다. Thank you. 그런데
Chogi boyeyo. So, meron siyang napansin, by the way, ang ibig sabihin ng kurunde. Chogi boyeyo? Ano yon? So, nakita niya siguro yung nasa picture na nandun sa table. Then, sinabi ni Rihan sa kanya, Kajuk saji niyeyo. Yun ay family picture. Gajok sajin is family picture. Okay? So, based dun sa conversation na binasa ko, sila po ay nag-uusap ng nagtatanong ang isa kung nasaan ang isang lugar at bagay. Yung isa naman ay tinuturo yung bagay at lugar. At yan nga po ang pag-aaralan natin sa chapter 7. By the way, kapag magtuturo tayo ng mga lugar at bagay, dapat marami tayong alam na vocabularies, especially yung mga places. Kapag sinabing places, yan ay Jiangsu. Workplace ay Wesa. Pwede niyong basahin on your own, Wesa. Next, ang bahay ay Chip. Chip. Ang office naman ay Samushil. Samushil. Ang dormitory ay Kisuksa. Kisuksa. Ang restroom ay Wajangshil. Wajangshil. Ang restaurant ay Shiktang. Shiktang. Ang laundry shop, Setakso. Setakso. And ang hair salon ay Miyongshil. Miyongshil. Ang market naman ay Shijang. Shijang. Ang mart, Matu. Matu. Pyeonwijom, convenience store. Pyeonwijom. Supermarket ay Supermarket. And ang pagtatanong kung nasaan ang isang lugar at bagay ay OD. Ang OD ay where. Okay? So, gagamitin yan natin mamaya pagbalik dahil konting minuto na lang, ito ay matatapos na. So, mag-send ulit ako ng link at itutuloy natin itong chapter 7. Okay?
Saan na yung iba? Okay. So, habang hinihintay natin yung iba na mag-join, okay, so proceed na po tayo. Ito pong OD, yan ay where ang ibig sabihin. So, di ba nung pinag-aralan po natin yung chapter 5, meron ako nabanggit sa inyo na uh, level of speech, yung banmal or yung casual way at yung nopimal, yung formal. Nasa formal na yan or honorific form, may nakapaloob diyang semi-formal or yung polite way ng mga yo, yung mga naririnig yung yo, ang dulo. Halimbawa, iyeyo, moyeyo, o diyeyo, ganyan, yan ay mga polite form. At yun namang formal form, yun na yung naririnig yung ang ending ay nida or nika. For example, imnida, sumnida, ganyan. Sumnika, imnika, yon. So, yun yung formal. So, bakit ko yun sinabi? Kasi eto pong mga pagtatanong na to, depende sa kung ano yung ending mo na ginagamit mo para sa pakikipag-usap. So, yung OD, pwede yang maging OD, imnika. Dahil patanong kasi ang OD, where yan? So, imnika dapat ang ending niya. Or pwede rin namang OD, iyeyo. Parehas lang po sila ng ibig sabihin, OD, imnika, at saka OD, iyeyo. Yung isa lang, itong nasa taas ay formal at itong nasa baba ay polite. Okay? So, pinakamadalas natin, uunahin muna natin ditong gamitin yung formal kasi wala pa naman tayo sa polite form. Okay? So, yung OD, pagtatanong kung nasaan ang isang lugar. So, meron tayong two-way kung paano magtanong ng lugar or bagay. Minsan, or pinakamadalas, subject plus noun ang ginagamit. For example, hinahanap mo ang isang lugar. Kagaya halimbawa ng office. Nasaan ang opisina? Nasaan ang bangko? Nasaan ang restroom? So yan ay composed only ng subject plus noun. Ang subject mo ay yung hinahanap mong lugar at ang noun doon ay yung where na tanong. So for example, eto nga, where is the office? Okay? So, since ang office, ang subject, siya yung nilagyan ng i at ga. Samushiri, ang opisina. O di imnika, nasaan? Okay. So, since noun ending sentences lang yan, ang pwede nating ilagay na ending sentences ay yung imnida at imnika. Diba, itinuro ko na sa inyo yon na si imnida at imnika ay mga ending sentences lamang. Kapag ka po declarative, imnida. Kapag interrogative, patanong, imnika. Ito siya. Kapag ang isang ang isang sentences mo
Ang katapusan niyan ay noun lamang, imnida at imnika ang ending kapag formal. Okay? Imnida para sa declarative, imnika para sa interrogative or patanong. So for example, di ba nung nagpapakilala kayo, doon sa pagpapakilala natin sa chapter 6, I am Arvin. So ang isang sentences ay binubuo lamang ng subject plus noun. I am ang subject, Arvin is my name. So yun yung noun. Since I am Arvin, pag kinuriyan natin yan, Jonun Arvin. So anong katapusan? Eto, yung ending sentences. Since declarative lang yung I am Arvin, imnida ang dulo niya. Jonun Arvin, imnida. Ako ay guro. Jonun Sonsengmin, imnida. Ngayon, pagpatanong, magiging imnika yan. Interrogative. Kagaya nitong example natin dyan. Where is the office? Subject plus noun lang yan. Samushiri o di imnika. Ganyan po siya. Okay? Nakukuha po ba itong ating pagtatanong ng lugar at yung paggamit ng imnida-imnika? Okay. Pero kapag ang katapusan niyan ay verb or adjective, doon na pumapasok yung pagko-conjugate into present, past, or future. Na yung una na nating pinag-aralan ay yung pinida at sumnida na present tense. Yun yung nagtatanggal tayo ng da. Ginagawa nating going yung to go, eating yung to eat. Yun, pag nagtatapos sa verb and adjective. Pero kapag mga ending sentences lang niya ay noun, wala tayong involved na verb or adjective, eto yung ending natin. Okay? Pag formal form, wala pa naman tayo sa polite. So, pag sumagot, for example, this is the office, Samushiri, Yogi imnida. So mamaya pag-aaralan pa natin yang this or yang yogi. Okay? Ngayon, meron pa tayong isang way kung paano magtanong ng location or ng lugar. Ito kasing una kong ibinigay sa inyong example, yan ay subject plus noun lang. Pero meron tayong ginagamit kasi na verb pag nagtatanong tayo ng existence. At eto pa rin yung itta. Eto pa din siya. Ang ibig sabihin kasi ng word na itta, verb yan, na ang ibig sabihin ay to have, to exist, there is. Ngayon, kapag nagsasabi tayo, pag nagtatanong or nag-e-express tayo ng location ng isang bagay or lugar, ini-express natin yung existence. Okay? So, kahit wala po siya dun sa tanong na where is the office, naglalagay pa rin tayo minsan ng ita na verb to express yung existence ng isang lugar or bagay. Kaya meron tayong composition ng subject plus noun plus verb. At ang verb natin dyan ay itong itta. Na ang itta, pag tinanggal mo si da, ay magiging itsumnida. Kapag ka declarative, itsumnika kapag interrogative. Eto siya. So, yan. Sana. Yan. So, yung ita na to have, magiging isumnida kapag ka declarative, isumnika kapag patanong. Bakit ko ito pinapakita sa inyo? Kasi nga, hindi laging ang gamit ng mga Korean sa pagtatanong ng lugar or bagay ay itong nasa taas na subject plus noun. Samushiri o dimnika. Ano pa ba? For example, tinatanong mo ang bangko. Ang bangko ay Pyeongwon. Pyeongwoni o dimnika. Nasaan ang bangko? Pyeongwon, sorry. Ang bangko ay Unheng. Unhengi o dimnika. Nasaan ang bangko? Yung Pyeongwon na sinasabi ko, that was hospital. Pyeongwoni o dimnika. Where is the hospital? Okay. So ngayon, hindi laging ganon ang way ng pagtatanong ng Korean. Minsan may kasamang verb. At eto na nga yung sinasabi kong verb na isinasama nila. Yung existence.
Kung baga sa English, where is the existence of hospital? Where is the existence of the office? Ganon. Pero hindi na isinasama yung existence sa pangungusap. Ang lumalabas ay para lang ding, where is the office? Where is the hospital? Where is the bank? Pero may word nung verb na itta. So, ganito po yung mangyayari. Since hindi na ending yung OD, mapupunta na siya sa gitna. Kasi ang ending na natin ay itong verb na nga. Dahil verb ang laging dapat nasa end of the sentence. So, itsumnika ay patanong. Dahil ang pangungusap natin ay where is the office? Samoshiri o die isumnika. Yung isumnika ay verb na existence. Where is the existence of the office? So kaya nga po nandyan yung verb ng isumnika. Yung OD ngayon ay napunta na sa middle, kaya naman nilagyan na lang siya ng location marker na E. Dahil hindi na siya ending. Unlike dun sa nasa taas, na siya ang ending, kaya siya ang merong imnida, imnika. Dito, siya ay nasa gitna at ang ending ay verb, kaya yung verb ang nasa dulo. Okay? So, yan yung isang way ng pagtatanong ng where is something or where is the place. Okay? Pag sumagot, ganun din. Meron ding isumnika or isumnida sa dulo. Kagaya niyan, kanina, yung nasa taas, samushiri yogi imnida. Etong nasa baba naman, samushiri yogi ye isumnida. So, meron pa rin siyang consist ng itta verb na yung existence. Parang ang sinasabi dyan, this is the office or the existence of the office is here. Ganun po siya. Kaso awkward naman kung ganun ang composition, may kasama pang existence. Kaya nga po, hindi na siya sinasama. Pero sa Korean translation, kasama po siya. So, dalawa po ang way natin ng pagtatanong ng lugar or bagay. Pwedeng yung nasa taas yan yung gamitin nyo, odimnika lang, or itong nasa baba. Odie isumnika. Dalawa po yan. Pwedeng odimnika lang direkta, or yung odie isumnika. Pag nagtatanong ka kung nasaan. Nakukuha po ba ito? May tanong po ba? Paki-thumbs up po kung nakuha. Guys, magtaas ng kamay kung hindi po ninyo or naguguluhan po kayo ha para hindi tayo proceed sa lesson. Okay? Para mapag-usapan natin kung saan kayo nalilito. Okay. So, since tapos na natin yan, paano naman tayo magtuturo ng mga bagay at lugar? So, ito, napag-aralan na natin to, yung location marker na E at ESO. Kaya hindi ko na to ulit i-explain. Okay? Proceed na tayo dito sa grammar and expression. Okay. Okay. So, hindi ko na lang dito paano ko ba ito i-ano? Ano na lang ako. Whiteboard. Okay. Okay, so magwa-whiteboard na lang po ako dahil mas magandang i-explain ito na wait lang. Nangyari. Okay. So sa pagtuturo po ng this, that, and over there, meron tayong ginagamit na dalawa, bukod po ang sa lugar at sa mga bagay at tao. Okay? Kapag ka po place, meron tayong got na ganito ang itsura. At kapag things naman, meron tayong got na ganito ang story. Yan.
Ito yung para sa place na got, ito yung para sa things na got. Parehas na got ang basa, pero magkaiba ng ibig sabihin dahil magkaiba yan ng spelling. Ngayon, kapag magtuturo po tayo, pag place po, ito lang ang gagamitin natin. Yogi, kogi, chogi. Ang yogi ay this or here. Ang kogi ay that or there. Ang chogi ay over there. Sa things naman, ang ginagamit dyan ay i, k, at saka cho. Ang i ay this, ang k ay that, at ang cho ay over there. Okay. So, unahin natin yung sa lugar, yung pagtuturo ng lugar. Halimbawa, sasabihin mo, dito ang office. Diyan ang office, doon ang office. So, ito ang ginagamit pinakamadalas. So, di ba ang office ay samushil? So, pag sinabi kong here is the office, yogi, yogi, samushirimnida. 여기가 사무실입니다. So kapag ganyan, 여기가 사무실입니다. Here is the office. Okay? Kahit pagbaliktarin mo yan, samushil ang unahin mo, samushiri. Kasi parehas lang naman silang noun. 사무실이 여기입니다. Pwede silang magkabaliktad kasi parehas lang silang noun. So, kahit sabihin mong samushiri yogiimida, the office is here. Here is the office. Same lang po ng ibig sabihin niya. So, kapag magsasabi ka na this or here is the office, yogi ang gagamitin mo. Naunawaan po ba yon? Pa-thumbs up nga po. Okay. Pero meron tayong more formal way kung paano express yung here or this. Gumagamit po siya ng i na galing dito sa things at sinasamahan po ng word na got. Kaya dun sa ating manual, may makikita kayong i-got. Ganon. Ang ibig sabihin niyan, from this na i at saka yung got na word, place. So, ang i-got ay this place. Pagka kasi ang kausap natin ay masyadong formal na tao, hindi lang natin sinasabi yung here is the office. This is the office. Hindi lang ganon. Kapag ka formal yung pakikipag-usap mo, ang sinasabi mo, instead of this is, this place is. So, medyo complete yung details. Kaya naman, dito yun pumapasok. I-got this place. For example, igoshi, since subject yan, samushil. Samushil입니다. Yan. So, in this case, igoshi samushil입니다. Complete details na siya. This place is office. Unlike here, this is the office. Nagkakaroon ng word ng place. Dahil dun sa got. I-got this place. Nakukuha po ba yon? Paki-thumbs up nga po. Okay. Ngayon naman, meron kayong makikita dyan sa manual na yoginin. Yogi na nilagyan ng nin. Meaning, kapag ka ang kasama na niyan ay hindi subject marker, focus na ngayon yan sa topic. Yung un at nun na topic marker. So, pag ganito ang nangyari, meron na yung sinasabi na details
or information about sa lugar na itinuro mo. Ito kasing paggamit ng yogi, yan ay pagtuturo na dito or ito ang office. Pinoint out mo lang. Pero pag may sinabi kang, I am working here or you can study Korean here, doon na yung time na gagamit ka ng yoginin. Yoginin. For example, yoginun iramnida. Ibig sabihin, I am working here. Yoginun iramnida. So, sinabi mo na yung details. Kaya po, nun ang inilagay mo, topic marker. Okay? So, naunawaan po ba yung sa this or here? Pa-thumbs up nga po kung naunawaan yan. Pinakamadalas pong gamitin kapag ka po nagtuturo, halimbawa, nasa Korea kayo. So, yung pinaka-usual is yogi. For example, nasaan? Yogi dito. Yogi imnida, yogi, pwede na yon. O di kaya naman, kumpleto, kagaya nung itinuro ko dito. Minsan kasi kapag nag-uusap na kayo, pag tinanong na yung isang lugar, hindi mo na kailangan ulitin pa ulit na yung hinahanap. Like, nasaan ang office? Samushiri o dimika. No need mo nang sabihin yung samushiri ulit kasi given na siya sa usapan. Yogi imnida na lang. Pwede na yon. Ngayon, kung more formal, ito ang gagamitin mo. Igoshi samushiri imnida. Okay? Pa-thumbs up po kung naunawaan ang here or this. Okay. Ngayon naman, kung naunawaan niyo yung yogi na this or here, syempre, ganun din naman yung gamit ng that or yung sa Tagalog ay dyan. Babaguhin lang natin. Pag sinabi mo namang that is the office, instead of yogi, kogi ang gagamitin mo. So, pag sinabi mong kogi ga samushirimnida, that is the office. Or, balik ka rin, samushiri kogi imnida. Samushiri kogi imnida. The office is, that is the office pa rin yan. Ngayon, kung ang ginamit naman ay itong ku plus got, magiging kugot. Na ang kugot, kung yung kanina ay this place is office, complete din yan. That lang yung ku. That place is office. Kugoshi, samushi, rimnida. Nakukuha po ba ito? Madali lang kapag nakuha nyo na yung this, madali na rin ang that. Yun lang ang gagamitin mo. Pa-thumbs up nga po kung nakuha siya. Okay. Pero meron tayong naka-take note sa manual. Meron kasing nakalagay dyan na ang kogi ay hindi lang that. Ginagamit din siya as there. Paano yun, sir? Meron tayong over there dito. So, ganito yung gamit ng there kapag kogi. Okay. For example, may sasabihin kang pangyayari, nangyari, or ginawa sa isang lugar, hindi mo pwedeng gamitin yung chogi as tinuturo mo na doon ka, for example, doon ako nagtatrabaho, doon ako nag-aaral, doon ako kumakain, doon ako nakatira. Hindi mo pwedeng sabihin or never mo pwedeng gamitin ang chogi as doon kapag may sinasabi kang action na nag-take sa place na tinutukoy mo or tinuturo mo. Kogi ang gagamitin natin as there. So, paano ngayon yan? For example, pinag-uusapan. Halimbawa, sinabi, itinurong halimbawa, that is Hanpil Center. So, sinabi mong ganon. So, di ba ang that ay kogi? Kogi, Hanpil Center imnida. Then, sasabihin mo, I am studying Korean language there. Hindi mo pwedeng gamitin yung jogi. Kogi ang gagamitin mo. At yan ay magiging kogi eso. Ibig sabihin, there. Okay? Kogi eso. Hangugorul.
Di ba ang Hangugo is Korean language? Hangugo를 공부해요. 공부합니다 na lang ang gamitin natin. Dahil formal pa tayo. Yan. So, ito yung gamit ng there na sinasabi mo yung action na ginagawa or ginawa mo dun sa lugar na tinuturo mo. Hindi mo pwedeng sabihin yung chogi eso. Chogi eso. 한국어를 공부합니다. No. Dapat yung kogi ang gagamitin mo. At ang sabi dyan ay, I'm studying Korean. There. Ang there, kogi po yun. Hindi pwede yung chogi eso. No. Kogi dapat. Lumalabas yan sa exam. Okay? At dapat pagka po ang tinutukoy ay yung there na may sinabing action doon sa lugar, wag na wag ninyong pipiliin sa choices ang chogi. Dapat kogi po. Naunawaan po ba yon? Maliwanag po tayo? Okay. So ngayon naman, kung ang gagamitin mo naman ay over there sa pagtuturo or actual mong tinuturo, pinopoint out mo, sabi mo ay chogi. Ibig sabihin, over there. Ang hospital ay nandoon or ang bangko ay naandoon. So, ito yung ating gagamitin. Yung chogi as over there. So, dyan na pumapasok. For example, sasabihin mo, andoon ang office. So, gagamitin mo ngayon yung chogi. Aktual na tinuturo mo ang isang lugar. cho기가 사무실입니다. nandoon ang office. Or 사무실이 사무실이 저기입니다. Yun po ang gamit ng over there. Kapag tinuturo mo lang ang isang lugar na malayo sa iyo. Yun lang yung gamit ng chogi. At paglayo, paghaba ng expression ng chogi. For example, sobrang layo na. Sasabihin mo, chogi입니다. chogi입니다. Pero pag medyo malapit-lapit pa yan, chogi입니다. Okay? Pero pag sasabihin mo, di ba, tinuro mo, the office is over there. 사무실이 저기입니다. And then sasabihin mo, and I am working there. No need mong gamitin or never mong gagamitin naman ngayon ang chogi. Ito na ang gagamitin mo. 거기에서 일합니다. I work there. Nakukuha po ba ito? Kaya wag na wag ninyong gagamitin ang chogi as over there or there kapag may sasabihin kang actions doon sa lugar na yon. Okay? Pa-thumbs up nga po kung naintindihan nyo. Okay. So kung itinuturo mo ang isang lugar, pwede mong gamitin as over there ang chogi when you are pointing it out. For example nga, itinuro mo yung office, sabi mo sa office, 사무실이 저기입니다. Ang office is over there. Pero pag sasabihin mo, I am working there, hindi mo pwedeng gamitin nga ang chogi. Ito ang gagamitin mo, kogi. 거기에서 일합니다. I work there or I'm working there. Maliwanag na po ba tayo dito? Pa-thumbs up po ulit kung maliwanag. Okay, so very good. Medyo ano lang tong sa place. Proceed naman tayo sa things. At ipapakita ko na po ang slides. Wait lang. Spaghetti tayo, pababa ng pababa.
Pabawas ng pabawas. Okay. So, proceed po tayo dito sa ating grammar and expression sa pagtuturo naman ng mga bagay. Okay. For example, gagamit po tayo or ituturo naman natin ang mga bagay. Like, for example, this is pants. That is pants. The thing over there is pants. So, kapag ganon, gagamit po tayo nung expression na ito. So, kung makikita nyo dito, okay, meron tayong this or pag marami, this para sa things na got. Meron kayong nakikita ditong dalawa sa itaas na i at igon. Mamaya na natin yan pag-aralan. Ito muna tayo sa baba, yung tatlo. Igo, igot, at ige. Okay. So, etong tatlong ito nasa baba, gagamitin mo lang yan when you are pointing out the item na sinasabi mo. For example, ito, itinuturo ko ito. Sinasabi ko na sa statement ko na this is bag. This is bag. This is pants. Okay? So kapag itinuturo ko na this is pants, pwede kong gamitin itong tatlong ito. Maalin sa tatlong yan, pwede kong gamitin. For example, dito sa nasa baba, igo, pajimnida. Di ba ang paji ay pants? Then ginamit ko ang igo. Igo is this. Igo, pajimnida. This is pants. Or yung ige. Ige, pajimnida. This is pants. Okay? Ano yung kaibahan ng igot? Ang igot naman, ayan ay merong i na this plus yung got na ang ibig sabihin dito sa naka-red ay things. So yan ay parang kagaya nung kanina na this place is, eto naman ay this thing is pants. Medyo formal naman siya. Kung kanina, this place is, ngayon naman, this thing is. So instead of saying, this is pants, this thing is pants. Igoshi, paji imnida. Nakukuha po ba yon? Ang paggamit ng igo, ige, at igot. For example, eto pa. Sakit ng leg ko. For example, eto, ituturo ko. Sasabihin ko, this is pen. Pwede kong gamitin yung dalawa as casual. Igo at ige. Igo, pen imnida. Ige, pen imnida. Pero kapag formal na ako, gagamitin ko yung igot. Igoshi, pen imnida. This thing is pen. Naunawaan po ba yun? Thumbs up ulit. Okay, isa pa pong example. Ito po ay remote. Pag sinabi ko pong this is remote, sa dalawa ang pwede kong gamitin. Yung igo at ige. Igo, remokon imnida. Ige, remokon imnida. Pag formal naman, yung igot, na magkakaroon ng subject marker i. Igoshi, remokon imnida. This thing is remote. Okay, so ganun lang ang gamit ng this. Pag ipo-point out mo. Ngayon, balik tayo na dito sa dalawang nasa taas, yung i at yung igon. So, yung dalawang yan, pag meron ka ng sasabihing information, telling something about the things na tinuturo mo, etong dalawang ito ang gagamitin mo na. So, paano ito? For example, di ba tinuro ko to? This is pants. Ngayon, sasabihin ko, this is expensive. Kung ang gagamitin ko ay yung igon, no need ko nang sabihin yung pangalan ng item. Kagaya nitong nasa baba. This is expensive. Na ang itinuturo ko ay itong pants. Igon, pisamnida. This is expensive. So yung igon, pag yan ang ginamit mo, no need mo nang sabihin yung item. Pero kapag ang ginamit mo ay yung i lamang, na nandito sa pinakataas, yung i, kailangan mong lagyan ng things. Yung item na tinutukoy mo. Ipajiga. This pants. Pisamnida. Expensive. Ang ibig sabihin ng pisamnida ay expensive. So, yun yung dalawang gamit ng pag
magsabi ka ng something about dun sa bagay na tinuturo mo. Kapag igon ang ginamit mo, you don't have to tell the name of the item. Pero pag ang ginamit mo ay yung i lamang, kailangan mong sabihin yung name ng item na tinutukoy mo. For example pa, eto, pen. Pag ituturo ko to, this is pen, igo, pen입니다. 이게 pen입니다. 이것이 pen입니다. Pare-parehas lang yon. This is pen or this thing is pen. Ngayon, may sasabihin akong information about this pen. Sasabihin ko, this is color red. So kapag ganon, hindi ko sinabi yung pangalan ng pen. Ang sabi ko lang, this is color red. So ang gagamitin ko ay yung igon. Kasi kapag igon ang ginamit ko, no need nang sabihin yung item. Igon, 빨간색입니다. 이건 빨간색입니다. This is color red. Pagka naman ang ginamit ko ay yung i para sa this, kailangan ko sabihin yung item kung ano yung pangalan nito. I-pen, 빨간색입니다. I-pen, 빨간색입니다. Ganun lang po ang paggamit ng this. Naunawaan po ba yon? Paki-thumbs up nga po kung nauunawaan. Okay. So kung naunawaan po ang this, ibig sabihin, madali na po ninyong maunawaan ang that and over there. Kasi pare-parehas lang po yung gamit ng ganyan. Ang magkakaiba-iba lang po dyan ay yung tatlong nasa unahan. Ano ba yung tatlong nasa unahan? Diba yung sinabi ko na sa inyo kanina, na pag sinabing things, ang this ay i, ang that ay ku, at ang over there ay cho. Eto siya. Yan. Yang nasa pinakaunahan ng this, kung mapapansin nyo, yan ay i. Pagka sinabi igo, ige, igot, yung i, that was means this. Igo, ige, igot, igon, i, yan yung this. Ang mapapalitan dyan lang ay yung nasa pinakaunahan ng igo, ige, igon, igot, at mapapalitan ng ku para maging that po siya. At eto po yun. Yan. Kung mapapansin po ninyo, dito, puro ku na ngayon yung nasa unahan. Pero pare-parehas lang. Meron tayong ku at kugon. Pag magsasabi ng information, meron tayong kugo, kuge, at kugot pag magpo-pointing out ng item. At para sa that yan. Kaya kung naintindihan nyo yung this, maintindihan nyo ng madali itong that. Kasi yun lang yung nabago dyan. So, paano ko ba ginamit kanina yung this? Igo, pen입니다. Ige, pen입니다. Igoshi, pen입니다. So, same lang din yung gamit pag ituturo ko naman ang that. For example, malayo sa akin yung pizza. Tapos, ang turo ko ay that is pizza. So, pwede kong gamitin yung kugo or kuge. Kugo, pizza입니다. Kuge, pizza입니다. Pag naman formal, yung kugot. Ito na ku na may kasamang got na things. Kugoshi, kugoshi, pizza입니다. That thing is pizza. Pag magsasabi ka naman ng information about pizza, yung nasa taas ang gagamitin mo. Kung kanina, i at igon, ngayon naman, ku at kugon. Same lang po ng gamit. Kapag ang ginamit mo ay kugon, no need to say the word pizza or yung item. Kugon, 맛있습니다. That is delicious. That is delicious.
Pero pag ang gagamitin mo ay yung ku lamang, yung ku, kailangan mong banggitin yung pangalan ng item. Kupitsaga 맛있습니다. That pizza is delicious. Unlike dun sa kugon, 맛있습니다, na that is delicious. Naunawaan po ba itong that? Same lang po ng gamit yan. Paki-thumbs up po. Kung naintindihan niyo yung this, mas madali niyo ring maintindihan yung that. Okay? Next po tayo. Kung naintindihan niyo ang that, of course, maintindihan nyo rin ang over there. Kasi ang over there naman ay cho. Cho ang mapapalit naman doon sa nasa unahan. At magiging over there na yan. So, meron tayong ginamit na cho, chogon, chogo, chogot, choge. Parehas-parehas lang po yan. So, for example, ituturo ko yung kwarto. Sasabihin ko, over there is a room. So, ang sasabihin ko, chogo pang입니다. choge pang입니다. chogoshi pang입니다. Yung tatlong yon tinuturo mo ang kwarto. chogo, choge, chogoshi. Over there, a thing over there naman ang chogoshi. Dahil may kasama siyang got, nang ibig sabihin ay things. Chogot, a thing over there. Okay? Ngayon, pag may sasabihin na akong information about dun sa tinuro kong bagay, gagamitin ko naman yung cho at chogon para sa over there. Kapag ka po, ang ginamit ko ay cho, no need ko na, kapag ang ginamit ko ay chogon, no need ko nang sabihin yung room. chogon, 큽니다. Over there is big. No need ko na sabihin yung room. Pero pag ang ginamit ko lang ay yung cho, na ang ibig sabihin ay over there pa rin, kailangan kong sabihin yung pangalan ng item or bagay na itinuturo ko. 저 방은 큽니다. Room over there is big. Okay? So, parehas lang po ito nung paggamit doon sa nauna nating pinag-aralan. Na this. So, keywords is. Ito po ang pinaka-keywords nila. This is e, ku is that, and cho is over there. Naunawaan po ba yon? Pa-thumbs up nga po. Okay. So, pag magsasabi tayo, this is igo, ige, igoshi. Pag sinabing that, kugo, kuge, kogoshi. Kapag over there, chogo, choge, chogoshi. Pag tinuturo mo, kung ano man yon. Okay? Yun yung pinakamadalas gamitin. Ang pinakamadalas gamitin sa Korea ay yung igo kapag this, kugo kapag that, chogo kapag over there. Okay? Kapag ka naman tao at hayop ang ituturo, eto pa din ang ginagamit. This, that, and over there. Eto pa din. Magbigay ako ng sample. Mas madali na siya ngayon kasi wala na siyang iba't ibang form. Yun lang talaga ang ginagamit na this kapag ka this person or this animals, kapag that naman ay ku, kapag ka naman over there ay cho. For example, eto pong nasa ibaba ng example, this man is my friend. Eto daw, yan, si Chingu. Ito daw ay kaibigan ko. So, pag sinabing this man, 인남자, this man. 인남자가 내 친구입니다. This man is my friend. Pag sinabi mong that man, ku ang gagamitin mo. Ku namja. Kapag a man over there, cho namja. Ganun lang po siya. Next. Gamitin naman natin ang ku sa animals, which is itong kangaji. Puppy. For example, that puppy is cute. Ku kangaji ga. Gyopsumnida. Gyopsumnida is cute.
구 강아지가 귀엽습니다. Okay? Pagka naman this puppy, i 강아지. Kapag that puppy, 그 강아지. Kapag a puppy over there, 저 강아지. Isa pa pong example, for example, etong tao daw na ito ay isang guro. Cho is over there. Kaya tao or hayop. Cho saram, a person over there. 선생님 is a teacher. 저 사람이 선생님입니다. A person over there is teacher. So pag sinabi mong this person is saram, that person ku saram. A person over there, cho saram. So, yan lang po ang ginagamit kapag tao at hayop. Naunawaan po ba ito? Nakuha po ba? Okay. Okay, so meron na lang tayong 30 minutes. Ituloy po natin. Ito naman yung mga bagay. Kung kanina itinuro ko yung mga lugar na madalas nating magamit, ito naman yung mga bagay. Mulgon is things. Same din yan dun sa got. Okay? Pag sinabing bag, yan ay kabang. Ang wallet po ay chigap. Chigap. Ang mirror ay koul. Koul. Ang cosmetics ay wajangpum. Wajangpum. Family pictures, kajok sajin. Kajok sajin. Ang susi, yolsu. Yolsu. Ang passport, yogwon. Yogwon. Ang umbrella, usan. Usan. Ang brush ay bit. Bit. Ang hair dryer ay same. Hair dryer. Ang pillow ay piggy. Piggy. At ang ibol ay blanket. Ibul. Ibul. Okay. So these are some things na magagamit po ninyo kapag, for example, ituturo nyo. So yan yung mga vocabularies. So, meron tayong Korean culture na dapat pag-aralan pagdating sa South Korea. Ito ay taliwas sa ating mga nakasanayan. Kaya kailangan ninyong malaman. Okay? Floor seating culture in Korea, and also when you are going inside the houses of Koreans, first thing to do is to wear off your shoes or your slippers. Okay? Kapag papasok ka ng bahay ng mga Koreans, wag na wag mong dadalhin sa loob yung iyong sapatos or tsinelas. Hinuhubad yan. Kasi bastos po yun sa South Korea kapag pumasok ka ng may suot na sapatos or tsinelas. Taliwas yan sa atin, di ba? Kapag tayo ay may bisita, minsan pagpapasok sila, makikisiar, sasabihin natin, ay wag mo nang hubarin ang sapatos mo. Okay lang. Hindi po yan po pwede sa Korea. Tatanggalin po talaga yan. Okay? Kaya nga makikita nyo, yung kagaya nitong nasa picture, elevated po lagi ang mga floors sa loob ng bahay, even sa mga restaurants. Kasi tinatanggal po talaga ang sapatos. Sa mga bahay, lagi po yan. Kahit kaninong bahay. Pero pagdating naman sa mga restaurants, depende lang po. Kung ang isang restaurant ay ang floor seating arrangement nila ay ganon, kagaya ng nasa picture, eto, kailangan mong hubarin ang sapatos or tsinelas mo. Kasi naka-floor seating arrangement sila. Pero kung ang mga upuan at table ay meron naman, so hindi mo kailangan maghubad ng sapatos. So merong option or hindi po lagi pagdating sa restaurant. Pero pagdating sa bahay, eto pala, pagdating sa bahay, hinuhubad. So maliwanag po ba tayo dyan? Yan po ay kailangan nyo ring tandaan. Okay, pa-thumbs up po kung naunawaan.
Okay. So, masakit yung aking batok. Sa ano siguro to. Mababa kasi yung pesto. Okay, so proceed po tayo. Ito naman po yung mga daily necessities na kung saan kailangan nyo ding malaman kasi personal care natin ito na kapag nasa Korea kayo, yan ang mga bibili nyo madalas. So, syempre, minsan kasi pwede tayong mag-mix up ng mga item. Especially sa mga shampoo at sa mga conditioner. Kasi nga, karamihan sa Korea, ang mga gamit nila, ang mga binibili nila doon, or mga products nila doon pala, ay walang mga English, puro Korean. So, paano natin malalaman? So, syempre, kailangan nyo yung i-memorize yung mga brand or yung mga item. Kagaya dito, kapag ikaw daw ay bibili ng conditioner, dapat hanapin mo yung word ng rinse. Kasi yan yung conditioner. Kasi baka mamaya shampoo pala, conditioner naman yung gusto mong bilhin. Pag shampoo naman, ito yung word. Same din sa English, shampoo, shampoo. Pero kung hindi mo alam basahin yan, mahirapan ka. Okay? Ang pinu ay soap. Pinu. And then, ang chitsul ay toothbrush. Chitsul. Ang toothpaste ay chiyak. Chiyak. Dapat alam nyo din yan kasi usual ng mga toothpaste sa Korea, wala siyang mga picture na parang yung may mga kagaya dito sa atin na close-up Colgate na may mga ipin na nakangiti. Sa Korea, wala. Talaga makikita mo na plain lang siya tapos makikita mo lang na character ay chiyak. Tsaka yung pangalan ng brand. So, dapat alam mo yan. Kasi baka mamaya, ointment pala yung nakuha mo. Diba? Next is towel. Sugon. Ang razor ay myeondogi, pang-ahit. Ang UG ay toilet paper at ang cup ay cup. Ginagamit nila yan pag nagtututbrush. So, these are the daily necessities na kailangan nyo sa uluhin din. Bukod sa lumalabas yan sa exam, syempre, kailangan natin yan sa pang-araw-araw. Next. Proceed po tayo dun sa declarative ending sentences for polite form. Nabanggit ko sa inyo kanina yung imnida imnika. Di ba yung imnida at imnika ay para sa declarative at interrogative statement. Imnida kapag declarative, imnika kapag interrogative. For example, I am Arvin. Jonun, Arvin imnida. Pag tinanong ko naman, are you a student? Nonun, hakseng, imnik ka, patanong siya. Yaan ay kapag nagtatapos sa noun ng isang sentences, imnida, imnika ang ating ginagamit. At that was for formal form. Nabanggit ko yan kanina. Ngayon, itong pag-aaralan natin is for polite form. Kung napapansin nyo, polite form po yung nakasulat dyan. Kaparehas lang yan ng imnida, imnika para sa declarative at interrogative. Yun nga lang, yung imnida, imnika, formal siya. Imnika, etong ituturo ko ngayon ay para sa polite form ng interrogative at declarative. So, tingnan na natin. Dalawa din po yan at eto po yan. Yung ieyo at iyeyo. Okay? Ang yeyo ay inilalagay kapag ang isang noun daw ay nagtatapos sa vowels. Iyeyo naman kapag nagtatapos sa consonant. So, paano to, sir? Kanina, di ba, yung imnida, yung imnida, regardless kung saan nagtatapos, kaya nagtatapos sa vowels or consonant, laging imnida ang dulo kapag formal. Chonun Arvin imnida, Sonsengnim imnida, Gasu imnida, Kyongchalso imnida. Pare-parehas lang yan. Pagpatanong naman, Hakseng imnik ka, Kaso imnik ka. Kaya nagtatapos sa consonant or vowels, imnik ka ang patanong. In this case, sa yeyo at iyeyo, tumitingin naman siya kung saan nagtatapos. Pag vowels, yeyo. Kapag consonant, iyeyo. Paano yung interrogative yan? Kasi yan ay declarative. Pasalaysay. Pag patanong, nagkakaroon lang yan ng question mark. At ang intonation nagra-rise. Iyeyo, ganyan siya. For example,
ang this is apple ay this is apple is declarative statement. So, ang this ay igosun. Yan yung pinag-aralan natin kaninang igot, this thing. Sagwa is apple. Kung ito ay formal, igosun sagwa imnida, ang katapusan. Pero since polite na ang pinag-aaralan natin, titignan natin kung saan nagtatapos ang sagwa. Ang sagwa ay nagtatapos sa vowels. Kaya ang inilagay dyan ay yeyo. So instead of saying igosun sagwa imnida, ang alternative for polite form ay igosun sagwa yeyo. Sa pa pong example, I am a teacher. 저는 선생님. I am a teacher. So possibly yan ay 저는 선생님입니다. Pero kapag polite form ang gagamitin natin, saan ba nagtatapos ang 선생님? Consonant po siya, M. Kaya ang inilagay naman dyan ay iyeyo. So instead of saying 저는 선생님입니다, magiging siyang 저는 선생님이에요. Pagpatanong naman, interrogative form, for example, is that a family picture? Patanong po yan. So, that is kuge. Yan yung pinag-aralan kanina. Kuge, ang family picture naman ay gajok sajin. Kuge, gajok sajin. Is that a family picture? Kung yan ay formal form, kuge, gajok sajin, imnika. Pero pagka polite form, nagtatapos po ang gajok sajin sa consonant, kaya ang inilagay ay iyeyo. Kuge, gajok sajin, iyeyo, patanong naman. Yung intonation nagra-rise. Gajok sajin, iyeyo, pagka naman po, eto, where is the restroom? Ang restroom ay wajang shil. Wajang shiri. Ang where ay odi. Which is ang odi ay ending siya na nagtatapos sa vowels. So, yeyo ang ilalagay. Odi yeyo. Kung kanina, ang where na odi, pag formal ay odi imnika. Kapag polite yan, odi yeyo. Odi yeyo. So, yan ay yung polite form ng declarative and interrogative statement. Naunawaan po ba ito? Pa-thumbs up nga po kung naunawaan. Okay ha? So, alternative po yan. Kung baga, depende na lang sa iyo kung ang gagamitin mo ay polite form na imnida, imnika, formal form na imnida, imnika, or polite form na yeyo at iyeyo. Pwede mong gamitin yung igosun sagwa imnida, 선생님 imnida, 가족 사진 imnika, odi imnika, pwede mo yung gamitin. Or itong bago na pinag-aralan natin na polite form. Sagwa yeyo, 선생님 yeyo, 가족 사진 iyeyo, odi yeyo, ganyan. So kung ito ay naunawaan, pa-thumbs up po ulit at kung may tanong, mag-raise hands. Kung wala naman, 1 minute na lang tayo, so tapos na rin naman itong lesson. At sa next week, itutuloy natin ang part 2 ng chapter 7. So guys, mapuputol na ito. Good night po sa inyong lahat and magchat-chat na lang po ako. Then upload ko na lang din yung video nito. Bye-bye po. Good night.